Okay, magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Sa mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Auntie Claire nagsabi na kung siya raw ay atakdog, tayo naman daw mga garapata. Ay, mga garapata, kumusta naman kayo? Si Romnick Sarmiento po, nakikisawsaw na naman sa politika. Teka lang. May alam ka ba talaga sa politika, Romnick? Wala bang problema kay sa showbiz? Bakit hindi ka doon makisawsaw sa showbiz? Di ba? Pag wala kayong problema sa showbiz, pwede kang makisawsaw sa politika kasi at least sa showbiz, magaling kang artista, best actor ka. Dito, sa politika, wala kang alam. Real talk po tayo. At iba pong mga balita, sasagutin po natin lahat ng binabanat nila sa atin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pasensya na kayo ha, kahit birthday ko, nagbablog ako. Wala po akong magawa. Nagpunta na ako sa Divisoria, umikot-ikot na ako. Nanghihina po. Yung mga ayaw po ako makita na naghahanap buhay pag birthday. Pasensya na po kayo. Wala lang talaga akong magawa. Nakakapanghina. Maraming salamat sa pinsan ko, si Insan Elsa. Ayan. Thank you sa pagbati. Okay. Ganun lang talaga buhay. Kanina pa po ako nagpapahinga eh. Baka pwede naman ako mag-vlog na kasi nakakatamad na magpahinga. Matagal na po akong nagpapahinga. Okay. Simulan na natin. Unahin na po natin to si Romnick. Ayon po kay Romnick, wala akong masabi. Inosente pero 16 ang kinuwang abogado. Led by Holy Spirit pero nagpapalaganap ng fake news. Tapos ng pag-abogado pero di nagbabasa ng konstitusyon. Nagpapabayad ng buwis pero di nagbabayad. Okay. Hindi ko alam kung lahat to ay para kay BP Sara, no? Halo-halo eh. Pero ang tinitiyak ko, inosente pero 16 ang kinuwang abogado. Alam mo, Romnick, yun lang. Alam mo, Romnick, wala ka alam. Hindi ko alam kung ano yung punto mo. Pag ba inosente, ang gusto sabihin ni inosente, ang gusto sabihin ni Romnick, pag kayo po walang kasalanan, huwag kayong kumuha ng abogado. Yun ba gusto mong sabihin? Di nanalo, by default, mananalo po yung may kasalanan. Napaka-engot nito. Alam mo, Romnick, henyo ka siguro pagdating sa pag-arte. Bata ka pa lang. Nanonood na kami sa'yo sa Gulong ng Palad, di ba? Alam na alam ko pa nga yung kanta eh. Ang buhay niya'y yugto-yugto, parang tanga, ang kwento niya. Yun yung team song nun eh, di ba? Ang buhay niya'y yugto-yugto, parang tanga, ang kwento niya. Alam mo, Romnick, hindi porkit inosente, hindi ka nakukuha ng magaling na abogado. Di ba? Mas lalo ka nga dapat magkaroon ng abogado kasi yung mga sutil, yung mga walang pakundangan, no? Yung mga makasalanan, umaasa sa magagaling na abogado. Yung mga inosente pa, pagbabawalan mo, ganyan ka kaengot pagdating sa politika.
Ang problema, sumasawsaw ka. Inosente pero 16 ang kinuhang abogado. Eh ano ngayon? Kung 16, 17, ilan ba yung kalaban, Romnick? Di ba? Isa lang ba yung kalaban? One-on-one lang ba? Pwede naman si Inday kung isa lang din yung abogado niya. Eh prosecutor pa lang eh. Ang dami na eh. 11 na yung prosecutor eh. May mga mag-assist pa sa prosecutor. Ha? 11 prosecutor, iba pa yung mga private na abogado na mag-assist. Tapos gusto mo, yung si Inday Duterte, wag kumuha ng abogado. Oh, yun po yun. Yan yung pinakamagandang patunay kung bakit hindi ka dapat nakikialam sa politika. Dahil wala kang alam sa politika. Okay. Led by Holy Spirit. Alam ko to eh. Alam ko to, si Bato to eh. Pero nagpalaganap ng fake news. Ano ang fake news ni Bato? Sige. Di ba? Biktima ka? Ikaw ang biktima kasi engot ka eh. Kapirasito lang yung alam mo sa politika. Kapirasito lang yung alam mo sa politika. Tinaya mo pa lahat. Hindi porket gumagamit ka ng AI, fake news ka na. Naintindihan mo? Lahat ng news, lahat po ng malalaking news ngayon, gumagamit na po ng AI. Wala kayong kamuwang-muwang sa AI sa mundo? Hindi na po mabubuhay ang mundo ngayon nang walang kalahok na AI. Romnick, ganyang kakakaengot, pero sinasawsawan mo yung politika. Di ba? Ano pa yung sinasabi rito? Tapos ng abogado, pero di nagbabasa ng konstitusyon. Sino yan? Sinong tapos ng abogado at hindi nagbabasa ng konstitusyon? Paano siya nakatapos? Hindi ko alam kung ikaw nag-aral ka ng koleyo, Romnick, no? Tapos ng abogado pero hindi nagbabasa ng konstitusyon. Sino yan? Dapat kasi dito sa mga tukmol na to, ilalagay sila sa dapat. Wala kang alam sa politika, manahimik ka. Pero hindi ko sinabing manahimik ka sa ibang bagay. Mamaya, babalikan kita dyan. Nagpapabayad ng buwis pero di nagbabayad. BBM ba yan? Si BBM ba yan? Okay lang yan. Si BBA. Si Tapasya pinaparinggan niya. Okay. Ito payo ko sa iyo, Romnick. Total, gusto mong sumausaw sa problema ng mga politiko at sa politika. May ipapaalala ko sa iyo, Romnick. Malaki ang problema ng showbiz. Nakabilang ka. Bakit? Tanong mo, Romnick, bakit? Tanong mo, Romnick, kung bakit. Alam mo, Romnick, ang showbiz ngayon, na ang concert, dinudumog ang mga concert. Panay mga Koreano. Hindi mo ba nababalitaan, Romnick? Tuwing mayroong nagko-concert diyan sa Philippine Arena, traffic yan eh. Kaya apektado kami. Hindi ako nanonood ng concert ng mga Koreano pero nagta-traffic sa buong NLEX. Romnick, kumusta naman yung mga local artists natin? Bakit hindi sila nakakapag-concert sa Philippine Arena? Bakit pa na yung mga Koreano? Di ba may malaking problema kayo, mga artistang Pilipino? Kasama ka riyan. Nanggigigil kasi ko rito sa mga to, ginagamit nila yung kasikatan nila para sumausaw. Okay lang kung kayo pro Duterte, hindi ako manggigigil sa inyo. Hindi nyo na nga alam yung sinasawsawan ninyo. Nakakadagdag pa kayo. Ano ang ginawa mo? Para iangat yung mga singer. Napakagagaling ng mga singer natin, Romnick. Mas magagaling dihamak dyan sa mga dinudumog sa Philippine Arena. May ginawa ba kayong mga artista para pag-isipan yung problema na ang pinanunood ay mga Koreano at hindi na mga Pilipino? Wala. Dehin bokeki ka, di ba?
Kasi wala kang say kahit artista ka. Wala kang say sa showbiz. Ilan yung mga minamanyak na mga executive? Meski yung anak ni Ninyo Mulak. Di ba, minanyak yan? Maraming ganyan, Ronick. Baka, hindi ko alam kung kasama ka sa mga namanyak noong araw. Kaya dehin bokeke ka. Daming yung problema, oh. Di ba? Yung anak ni Ninyo Mulak, minanyak ng mga taga GMA7. GMA7, Arnold Clavio. Pucha, panay manyak pala kayo dyan. Panay mga manyak pala kayo dyan sa GMA7. Artista ka eh. Bakit wala kang say dun? Di ba? Bakit wala kang say? Bakit hindi mo problemahin ang kumikita sa atin, ang gagaling ng mga artist natin, ang gagaling ng mga singer? Yun yung problemahin mo. Tropa mo pa yan si Ninyo Mulak, di ba? Alam ko, tropa niya yan eh. Hindi ka nakikialam sa mga problema ng mga manyak na executive. Hindi ka namin narinig. Wala kami narinig sa'yo. Di ba? Bakit ka nakikialam sa showbiz? Eh yung mga manyak na mga taga-pelikula, hindi mo pinakikialaman. Yun po yun. Pwede kayong makialam pag nakikita namin kayo na may pakialam din kayo mismo sa industriya nyo. Eh wala nga kayong pakialam sa industriya nyo. Ano mga pinanonood ng mga Pilipino? Panay mga Korean novela. Di ba? Ang may karapatan lang, Romnick, na magsalita tungkol sa mga artista. Alam mo kung sino lang may karapatan? Si ano lang. Sino yun? Si Provinciano. Si Provinciano lang. Si magawa siya ng paraan para magkatrabaho yung mga artistang katulad mo. No? Yung mga laos na artista, laos na mga action star, binibigyan niya ng trabaho. Siya lang may karapatan. Pero kayo, wala kayong karapatan. Wala nga. Wala nga kayong pakialam sa mga problema nyo. So, papasok pa kayo. Si Coco Martin lang ang may karapatang magsalita para sa inyo dahil totoo siyang may ginagawa para sa mga kapwa nyo artista. Naintindihan mo, Romnick? Yun lang. Action. Action ang kinakailangan ng mga artista. Action sa inyo. Ang dami niyong problema eh. Magtapatan po tayo. Sino mas magagaling na singer? Mga Koreano o mga Pilipino? Mga Pilipino. Oh. Bakit hindi nyo pinoproblema? Bakit hindi mo pinoproblema yan, Romnick? Kahit mas magaling pala mga Pilipino, bakit dito mismo sa Pilipinas, ang pinanunood ng mga Pilipino, lalo na yung kabataan, mga Koreano? O hindi pumasok sa isip mo yun? Kasi wala ka namang silbi dyan sa showbiz. Wala ka nang silbi dyan. Gusto mo po, tatakbo ka ba? Mag-aaral ka muna, boy. Kahit magkasintanda tayo, boy pa rin ang tawag ko sa'yo. Dahil tokmul ka eh. Okay, ito pa po mga sausaw. Ogie Rosa. Iyakan na naman daw tayo. Bakit? Na-disqualify ang ini-endorso ni Sara Duterte na si Joey Uy, kalaban ni Benny Abante. Nahuli na si DDS Cap Francis Pontillas for inciting to sedition. Nireject ang request ni Harry Roque for asylum. Na-cancel ang registration ng Duterte Youth. Na-issue ng summons si Sara. Araw-araw umiiyak ang mga DDS. Tuwan-tuwa ka pa, Ogie Rosa? Ha? Isa lang po patunay niyan.
Halos sabay-sabay naganap yan, di ba? Alam mo patunay niyan, ginigipit ng gobyernong ito ang mga Duterte at Duterte supporter. Yun lang yung pinatutunayan niyan. Wala kayong pinatunayan. Inisa-isa mo, panay sa Duterte, isa-isahin mo namang ginawa ng presidente mo para sa bayan. Wala kang masabi. Wala kayong masasabi. Bakit wala kayong masabi? Tama ito. Ang pinagtutuunan ng pansin, kayo rin na nagbisto. Natutok kayo lahat, tutok kayo, nasiraan, wasakin ng mga Duterte. Masaya ba kayo niyan? Binoto ng 2.3 million, hindi nyo pa uupuin yung Duterte yun. Masaya ba kayo? Na yung natalo na congressman, yun ang uupo. Yung nanalo, hindi makakaupo. Nanggigipit na kayo, proud na proud pa kayo. Tanungin mo naman ang achievement. Hindi yan usapin. Ang presidente namin para lang banata ng mga Duterte. Proud pa kayo, ha? Pinamumukha nyo pa, ha? Na ito lang ang ginagawa. O ano naman ang ginagawa ng presidente nyo para sa bayan? Wala. Tuwan-tuwa kayo na disqualify si Joey Uy. Nahuli si Francis Puntillas. Na-reject yung request ni Harry Roque. Fake news daw yan. Na-cancel ang registration ng Duterte. Proud pa kayo? Oy, thank you very much, ha. May nagpakape. Malaki-laki to. Teka nga, hindi ko makita yung mga, hindi natin mabati ng proper yung mga nagpapakape. Super chat. Si Bambi po, thank you very much. Maligayang kaarawan. Nagbigay ng $20. Thank you very much, Bambi. Ayan. Sa Pilipinas lang po, yung natatalo pa uupuin. Sa Pilipinas lang po, yung binoto ng 2.3 million, hindi makakaupo. Sa Pilipinas lang po, na yung mga tapat na pulis, yun yung hinuhuli. Yeah? Only in the Philippines. At proud pa sila. Nangangantsaw pa, iiyak daw tayo. Alam niyo po, wala nang mas masakit sa amin sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Wala nang masasakit pa ron. Pero kinaya nga namin yun . Lahat na kakayanin ng mga Duterte supporters. Ngayon, alam ko may mga ginagawa kayo ngayon. No? Meron kayong ginagawa ngayon na sinisimplihan nyo yung mga nahalata ko, ayoko makialam, pero yung mga Duterte vloggers, meron kayong tinatanim na mga pinag-aaway-away nyo. Simple lang po, wag po kayong malito. Malilito lang po kayo kung kayo po ay ang inyong anong tawag doon? Ang inyong loyalty ay sa aming mga vloggers. Kaya kayo malilito. Pero kung ang loyalty nyo po sa mga Duterte, tayong mga nagsasabi na Duterte supporters, wag nyo pong ikalito yan. Ingay lang yan lahat. Maging totoo kayo, ang susundin nyo lang mga Duterte. Tapos, wala kayong problema. Ako nga, hindi ko kilala yung mga nag-aaway-aaway na yan. May amputera. O may mga bago pang salita. Sa totoo lang ko po, una, tinignan ko, ay mga bakla lang to, panay bakla to mga to. Sila Harry Roque, sila Maharlika, si Drew Barrymore, o kung ano pang pangalan naman. Meron pang isa ewan ko kung anong pangalan nun. Panay bakla po sila. Huwag nyo na kasi antindihin.
ang intindihin nyo po, nagsasalita naman po yung mga Duterte. Hindi naman po tahimik yung mga Duterte, hindi rin naman, wala rin pong spokesperson ng mga Duterte. Di ba? Simple lang po yan. Mismo po sa mga Duterte kayo makinig. Hindi kayo malilito. Yun lang po yun. Kung sa iba kayo na, eto ang interpretation ko dyan. Naku po, pag nagsimula na sila mag-interpret, pakinggan nyo yung mga Duterte, kung ano na pakinggan nyo, paniwalaan nyo. Simple lang naman yan. Minsan nga, yung mga Duterte parang magkakakontra pero never po sila nag-away. Ganun lang. Hindi, kinakailangan po natin pansinin. Para po, malay mo, may mag-cut nung mga sinasabi ko na ipakalat nyo na si Romnick walang alam. Mapahiya man lang. Kasi simple lang naman yan. Ang dami niyong problema sa showbiz. Problemahin mo kung talagang gusto mong makatulong. Kasi artista ka eh. Iangat niyo yung mga artista. Ang gagaling po kaya natin. Ang gagaling natin, promise. Kantahan, nakpo, walang ka. Sa bagay, panibakla rin naman kasi mga BTS. Giorgio Leandro, thank you very much sa 5 euros. Balik na po tayo rito, no? Balik na po tayo sa topic. Ni-reject ang request. Hanggang ngayon po, naroon po sa Netherlands si Yari Roque. Kayo na po magsabi kung sino. Isa sa kanila. Ito lang masasabi ko ha. Isa sa kanila ni Remulla ang nagsisinungaling. Di ba? Ngayon, kung si Roque ay hinuli na ng Pilipinas through Interpol, ibig sabihin, na-reject na talaga yung ano niya. Naroon, magtuturo pa nga raw si Roque. Kaya isa sa kanila nagsisinungaling. At ako, kilala ko kung sino nagsisinungaling. Yung madalas magsinungaling. Ito po. Pinagmamalaki po na ito po, 1.5 toneladang shabu na halagang 10 billion mula sa fishing vessel sa Zambales. Di ba? Nasa bat ng Philippine Navy ang tinataya 1.5 toneladang hininalang shabu na nagkakahalaga ng 10 billion mula sa isang fishing vessel na may sakay ng mga banyagang individual sa karagatan ng Zambales na madaling araw. Dadaling ng ebidensya sa naval. Yan, may nahuli na naman. Okay. Kaya, pinakamalaking drug bust daw yan sa kasaysayan ng Philippine Navy. Philippine Navy pala, hindi pala Pilipinas. Okay. Tapos pinagmamalaki na naman nila. Meron ba niyang si Digong? Ganyang kalalaki nahuhuli? May nahuli na ba kayong drug lord? Ang point lang mga kapatid, natutuwa tayo na merong mga nahuhuling ganyan. Bakit hindi ka matutuwa? Anti-drugs ka. Okay. Pero yung ikukumpara nyo na naman si Digong, at sasabihin nyo, mas effective ngayon walang pinapatay. Wala rin naman nahuhuli ngayon. Ang point ko lang po mga kapatid, hindi nyo po maialis na sa amin yung naramdaman namin kapayapaan. Yung peacefulness, yung mapayapa masyado, yung absent po yung takot, no? Nawala po yung takot nung panahon ng Tatay Digong. Yun po yun eh. Bumaba yung krimen. Hindi nyo na po maalis sa naramdaman namin yan. Ngayon kayo kung propaganda lang, ang katotohanan po, yung naramdaman po ng tao, mas matindi po yan kaysa sa propaganda. Kasi kahit anong propaganda nyo, saan lalabas yan? Yung propaganda nyo? Sa media?
wala na nga naniniwala sa media. Yan nga yung pinaproblema ng media, hindi na sila pinaniniwalaan. Kaya wala rin po yan. Kahit na anong projection nyo, kahit na anong pagpo-project nyo na maganda yung ginagawa nyo sa media, yung tao naramdaman yan. Yung na sila ay maganda yung war on drugs ni Tatay Digong nung panahon niya. Kaya hindi nyo po pwedeng itokis-tokis lang yan. Mas marami na huli. In the first place, kaya nga ang dami na huhuli ngayon eh. Alam niyo kung bakit? Anong practical na bakit sangkatutak kayo nahuli? Laghanap po kasi yung droga. Ang dami-dami, kaya marami nahuhuli. Sa sobrang dami nga ng droga, iniiwan na lang eh. Pag mahuhuli na sila eh. Mas importante pa yung buhay ngayon ng tao kaysa sa, di ba? Uy, thank you very much. Kay Imelda Sanggalang. Ngayon lang uli ako nakakita ng pink $50. Maraming salamat, Imelda Sanggalang, sa $50 na pakape. Ang daming droga eh. Kaya natural, parang sa sobrang kalat, talagang marami sila mahuli. Ganun. Samantalang noon, higpitan. Okay, anyways, okay na yan. Dito na tayo kay Auntie Claire. Ito, nakakatuwa po to si Auntie Claire. Yo. Attack dog versus garapata. Ay, teka muna. Balikan ko lang yun kay Uy, Joey Uy. Naglabas na ng pahayag si Joey Uy, di ba? Ang sabi ni Joey Uy, ang tagal niya na naglilingkod. Okay. Alam niyo po, yung sinasabi ng Comelec, kaya siya na-disqualify kasi hindi siya natural born citizen. Simple lang naman yan, mga kapatid, no? Sa mga Comelec. Hindi ba nag-submit si Joey Uy ng birth certificate? Nakalagay ba doon na pinanganak siya sa China at siya ay Chinese citizen? Natural born citizen. Yung mga magulang ba ni Joey Uy nung pinanganak siya dito sa Pilipinas kasi siya pinanganak eh. Yung mga magulang ba ni Joey Uy sa Pilipinas ay parehong Pilipino nung pinanganak siya? Opo. Pilipina ba nanay niya? Opo. Pilipino ba tatay niya? Opo. Kasi may naturalize eh. Naturalize daw yung tatay. Amik, thank you very much sa 499. Utot nila pang sona lang yan. Tapos sasabihin pwede naman pala makarecover ng maraming drugs na walang namamatay. Happy birthday, Boss Buds. Pwede talaga yun. Na makarecover kayo sa sobrang dami. Alam niyo yun, oversupply. Hindi katulad kay Tatay Digong po, hirap na hirap sila magpuslit. Okay, balikan lang natin yung punto. Kakaiba po tayo sa iba, no? Sa iba pong nasyon. Dalawa po kasi pinagbabasehan ng batas eh. Ius sanguinis at ius soli. Pag sinabi pong ius sanguinis, sanguinity, di ba? By blood. May mga bansa na ang batayan po ng pagkamamamayan ay ius sanguinis o by blood. Mayroon naman pong bansa na ang pinagbabatayan ng kanilang citizenship ay ius soli or kung saan ka pinanganak. Yung Amerika po, ius soli sila. Kung saan ka pinanganak. Kaya marami po na alam mo naman, mga Pilipino, di ba? Utak Amerikano tayo eh. Marami pong mga Pilipino na gustong dun magbuntis sa Amerika. Kahit Pilipino yung nanay, Pilipino yung tatay, pero once na siya ay napanganak sa American soil, dahil sila ay ius soli, siya ay Amerikano. Okay, regardless, tatay at nanay mo, Pilipino, pinanganak ka sa Amerika, tatay at nanay mo, Filipino citizen, ikaw American citizen. Kasi ang pinagbabatayan nila saan pinanganak. Sa Pilipinas po, ius sanguinis.
by blood. Kahit saan ka pinanganak, pwede kang maging Pilipino kung may Pilipino kang magulang. Yun po yun. Sa kaso ni Joey Uy, ayon sa sagot niya, ang linaw na sagot niya, pinanganak siya sa Santa Mesa. Dito siya lumaki. Wala siyang ibang bansa eh. Eto na eh. Yung tatay niya, Pilipino, by naturalization. Hindi natural born. Yun po yung pagkakaiba. Yung naturalized, dati kang in-check, na-convert ka. Nanirahan ka sa Pilipinas o nagkaasawa ka ng Pilipina, kaya ka naging Pilipino. By naturalization yun. Yun po yung mga hindi Pilipino at birth, no? Hindi po sila natural born citizen. Pero citizen na sila. Kaya lang yung tatay ni Joey Uy, hindi siya pwedeng tumakbo sa public office kasi hindi siya natural born. Tanong, pag iba yung tatay mo hindi natural born, ikaw hindi rin natural born? Hindi po. Natural born ka kasi Pilipino, pareho yung mga magulang mo nung pinanganak ka. Yung Sanggunis. By blood. Kung isa lang nga dyan sa mga yan, Pilipino, pwede ka na eh. Di ba yan yung kaso ni ni FPJ, yung kinakaso sa kanya? Na ang tatay niya, sino ba? Tatay niya ba o nanay niya, Amerikana? Isa lang. Pilipino ka na, natural born ka na, lalo na kung dito ka pinanganak. Sino sa mga magulang ni Joey Uy ang hindi Pilipino? Parehong Pilipino. Magkaiba lang yung circumstansya. Hindi po na mamana yung naturalized. Yung tatay mo naturalized, dating in-check na naging Pilipino. Pilipino na siya nung pinanganak ka. So by blood, Pilipino si Joey Uy. Kung tama yung sinasabi ni Joey Uy. Oh. Ano po ang ebidensya yan? Titignan niyo yung birth certificate, nakalagay dun. Kayo naman, no? Kung pinanganak yan sa Santa Mesa, nakalagay dyan, Pilipino. Di ba? The best evidence is the document itself. Sino nagsasabi na lahat tayo, birth certificate nyo, tignan nyo, may citizenship doon. Ano nakalagay? Filipino. O di natural born ka, ang natural born po, wala nang kinakailangan gawin. Nung pinanganak ka pa lang, Pilipino ka na. Kahit na ano itsura mo. Okay? Okay. So mali ang COMELEC. Kaya grabe kayo. Pera na lang kung pinipake news ni Joey o yung sarili niya. Ngayon dapat may batas kayo para maiwasan na po ito. Kung ako congressman, gagawa ko ng batas eh. Pag ang mga pagkakamali, pinalagay ng COMELEC yung mga pangalan ng mga tao na hindi naman karapat-dapat at nanalo, ang COMELEC dapat ang managot. Tuloy yun kasi binoto ng tao eh. Pero dapat makulong yung mga taga-COMELEC. Halimbawa, hindi siya natural born, nanalo siya. Pinayagan nyo eh. Nangampanya yung tao eh. Hindi lang po si Joey o yung gusto nyong pagkaitan. Yung mga maka-Duterte na ayaw kay Abante, pinagkaitan nyo rin. Kasi si Abante pa rin, dapat yan, walang uupo sa inyo. O, di ba? Parang ano po yan? Caretaker, hindi dapat yun natalo. Sabihin nyo sa akin, saang probisyon na nakalagay, ang nanalo ay uupo. Wala po nun. Kaya ka nga natalo eh. Ang natalo ay hindi pwedeng umupo dahil talo ka. Mali pa rin yung ruling na yan. I-disqualify nyo si Joey Uy, pero hindi automatic na yung kalaban niya dapat ang manalo. Talo nga yung kalaban niya eh. May mali dun sa rules na yun. Pinili ng tao na matalo yan. Ayaw namin yan.
Pero na-disqualify halimbawa yung nanalo. Palagay na natin, totoo yung sinabi ng COMELEC na hindi siya natural born. Na-disqualify siya. Hindi pa rin dapat yung talunan para hindi ito maulit. Kasi, bakit pa kayo may nabasa nga ako, bakit kinakailangan nyo pang gumastos ng pagbili ng boto? Hintayin nyo lang palang matalo kayo, ipa-disqualify nyo yung kalaban nyo, mananalo na kayo. Hindi po karapat dapat yun. Ang ibig sabihin po na natalo, wala kang karapatang umupo. Ayaw sa'yo ng tao. Ano sabi ni Joey Uy? Vox Populi Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Okay, punta na tayo rito. Gigil na gigil pa si no? Kung atakdok daw siya, si Auntie Claire, garapata naman daw tayo. O di parang inamin mo na, Auntie Claire, na mas marami kayo kasi isa ka lang eh. Ilan ang garapata sa isang aso? Ganun karami ang Duterte supporters. Hindi kami masasaktan. Alam nyo, pag kinakantyawan nyo kami, pag minamaliit nyo kami, no? Hindi ka nga namin minamaliit, atakdog nga, hindi pang mamaliit sa'yo yun eh. Dinidescribe nga namin na ganyan ka, ganyan yung papel mo sa administrasyon. Di ba? May silbi ka eh. Pero kami, minamaliit mo kami, naggarapata. Di ba? Garapata lang kami, pwedeng teresin. Di ba? Yan yung kahulugan ng garapata eh. Di mo naman pwedeng teresin yung atakdog eh. Pag may atakdog na, tatakbuhan mo yan, di ba? Oh, kailan nyo kami huling minaliit? Nung tinawag nyo kaming magsusuka? Pinabili lang na suka? Nagbebenta lang ng suka? Niyakap namin yun, suka kami. Ano resulta? Talo kayo sa eleksyon. Ngayon, minamaliit nyo naman, garapata kami. Titeresin nyo lang kami, utot nyo, hindi nyo kami kayang teresin. Pero yung pattern, pag minamaliit nyo yung mga Duterte, natatalo kayo. Saan kayo matatalo ngayon? A. May A pa eh. Saan kayo matatalo? A, sa impeachment. Malamang na malamang. Talo na kayo sa first round, di ba? Gusto nyo magsimula yung impeachment ng Congress 19. Sa Congress 19. Sa 19 Congress. Hindi umubra. Ikalawa, hanggang ngayon, hindi nyo alam kung ano yung gagawin ng 20th Congress. Nariyan na si Marcoleta. Malamang, pag hindi natuloy ang impeachment, hindi pumayag yung 20th Congress Senators, wala na. Walang impeachment na magaganap. Possibly, kung magpapile uli kayo sa 2026. Di panalo na naman kami. Kung matuloy man yan, talo pa rin kayo dahil wala kayong numero. Yan. Yan ang una nyong pagkatalo. Ha? Tinawag nyo kaming garapata, minaliit nyo kami. Kayo naman, matatalo kayo sa impeachment. Ikalawang pwedeng nyong matalo sa ICC. Ako, ang pakiramdam ko talaga, kinakailangan ng ICC na magkaroon ng interim release kay Tatay Digong. Dahil kinakailangan nila ng pondo. Kinakailangan nilang palakasin pa si Tatay Digong para tuloy-tuloy yung trial. Bakit kinakailangan magtuloy-tuloy yung trial, Badong? Kasi yan na lang ang bubuhay sa ICC. Ang dami nilang iniimbestigahan, walang nagiging trial. Kung wala rin lang trial, bakit pa sila bibigyan ng pondo ng mga European countries? Karamihan po sa namimigay sa kanila ng pondo, taga-Europe. Si Tatay Digong lang po ang kasalukuyang kaisa-isa nilang nililitis. Lahat investigasyon. Hindi po pwede yung korte ka panay hanggang investigasyon ka lang. Diba? So, kinakailangan nila na palakasin si Tatay Digong nang hihina na sa loob ng kulungan.
Kaya malamang sa malamang, mapalaya si Tatay Digong, panalo na naman kami. At sa Comelec, naku po, walang kakatwi-katwiran niyang Duterte youth na inyong babaliwalain ng boto ng 2.3 million. Never pa po dahil sa technicalities. Dahil hindi lang na-post. Kayo pala sa Comelec ang dapat mag-post nun. Kayo na nga ang hindi nakapag-post. Kasalanan pa ng Duterte youth kaya hindi sila makakaupo. Maling-mali yan. Okay, yan lang.